Okay, good morning. Kumusta ang lahat? So, ngayon guys, ngayon class, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang araling panlipunan 9. So, ang ginagamit nating module dito, yung reference natin, ito yung School Division Office, Marikina City. Unang markahan, module 1, kahulugan ng economics. Okay. So, pansinin natin yung nasa larawan. Ano yung mga nakikita natin dyan? So, may nakita tayong market, merkado o palengke, bangko, globe, savings bank, savings, nandyan si alkansya pala yan, nandyan si piggy bank, yung nagiging alkansya natin. So makita din natin mayroong sa drawing sa ibabaw, makikita sa itaas pala, makikita natin yung palengke o merkado. Yan, market tsaka pamahalaan, no? Parang munisipyo yata yung sa ano na yan, yung isa. So let's move on. So ang manunulat pala na sumulat nito ay si Jomari B. Chavez. So maraming salamat kay Jomari B. Chavez sa pag share ng knowledge niya, no? So pwede nating pag-aralan to dahil tayo ay isang teacher. So ito yung gagamitin nating reference o module. So aralin 1, kahulugan ng economics. Alamin, ang economics ay sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung ano, bakit at papaano ang pagsasagawa ng mga gawain ng tao upang makamit ang kanilang mga pangailangan at kagustuhan. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pagsunod ng mga konsepto na ito ay nakakatulong di lamang para sa sariling pag-unlad kundi sa pag-unlad din ng ating bansa. So ayan, ano yung idea ninyo dyan? So patuloy tayo sa pagtatapos ng aralin na ito. Inaasahan na ikaw ay nailalapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang mag-aaral o bilang kasapi ng pamilya o kasapi ng lipunan. Nasusuri ang kahulugan at konsepto ng economics bilang isang agham na tutukoy ang saklaw ng economics at naipapaliwanag ang pagkaunawa sa economics at sa epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. So mayroon tayong paunang pagsusulit dito. Subukan muna natin, no? Yung subukin. So kung ano yung mga possible answer dito sa mga tanong na to. So pwede kayong kumuha ng isang sulatang papel, 1/4 ba? Ay 1/2 crosswise kasi medyo mahaba-haba yung subukin na to, no? So basahin ang bawat pangungusap, bilugan ang litra ng pinaka tamang sagot. So ang gagawin nyo lang ay be honest na lang kayo, sagutan nyo na lang yung, kumbaga mag choose the letter of the correct answer na lang po tayo. So number 1, ang salitang Griego na pinagmulan ng economics na nangahulugang ang bahay. Letter A, oikos. Letter B, siritis, asitiris. Letter C, nomos. Letter D, peribos. So number 2, sangay ng aralin panlipunan na nag-aaral kung paano natutugunan ang walang katapusang pangailangan ng
at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Letter A, arkeolohiya. Letter B, economics. Letter C, kasaysayan. Letter D, sosyolohiya. So, ang isa sa pinakamahalagang suliranin na pinagtutunan ng pansin ng economics ay ang letter A, trabaho. Letter B, kagustuhan. C, katapusan. D, pangangailangan. Okay. Sa number 4, ito ay isang proseso ng pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isa pang bagay. Letter A, incentives. Letter B, marginal thinking. Letter C, trade-off. Letter D, opportunity cost. Okay, number 5, si Jacob ay nagkaroon ng pagkakataong bumili ng bagong sapatos. Matagal niyang pinaghandaan ang naturang gawain. Inalam na rin niya ang sapatos na may mababang presyo at kumpara sa iba na may libreng medyas pa. Alin sa sumusunod na konsepto ang tinutukoy? A, incentives. B, marginal thinking. Letter C, trade-off. Letter D, opportunity cost. Okay. So, dito tayo. Stop muna kayo. Number 5. So, ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. So ito ay nagmula sa salitang Griego na oikos na nangangahulugang bahay at nomos na nangangahulugang pamamahala. Ang layunin ng economics ay ang pag-aaralan ang mga kilos ng tao na nagtutulak ng mga tao upang sila ay mabuhay at magkaroon ng trabaho, maayos na pamilya at matustusan ang mga personal na pangangailangan. Binibigyan din ng puna ang mga desisyon na ginagawa ayon sa iba't ibang kadahilanan. Ang pagkaroon ng iba't ibang gawain sa lipunan ng tao ay nagbibigay daan sa pagkilala sa larangan ng economics. Okay, so dito sa charts makikita natin mayroong tahanan, konekta siya sa economics, konekta din sa lipunan. So ang lipunan ay ganoon din, konekta sa tahanan, konekta sa economics, konektado din sa bansa. So ano siya, konektado siya. So mayroon siyang relationship. Kumbaga hindi ka nabubuhay ng para sa sarili lamang, no? So ayon kay Gregory Mankiw noong 1997, ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad. Ang dalawang ito ay parehong gumagawa ng desisyon upang mapagkasya ang limitadong likas na yaman ayon sa pangangailangan ng sambahayan. Isa sa mga ginagawa nila ay ang pagpaplano. Ito ay bubuo ng mga hakbang upang malaman kung paano ang pagkakahati ng mga likas na yaman. So isang suliranin ang tinatalakay ay ang kakapusan. So yun na yun, may idea na kayo kung ano yung kakapusan. So ang kakapusan ay limitasyon ng mga pinagkukunang yaman, pinagkukunang likas na yaman at kapital. So kailangan ito ng mga mekanismo na makasasagot sa ganitong suliranin upang mabigyang kalutasan. Ano ang mga tanong na maaari mong ibigay sa tuwing may kakulangan sa inyong mga pangangailangan? Sa araw-araw na ginawa nating desisyon ay nagkaroon ng trade-off o pagpili. Ito ay maaaring ang mga bagay na gawain na kailangan o gusto natin. Kung ikaw ay papipiliin ng isa lang ang kaya mong piliin sa isang takdang panahon, kailangan mong isakripisyo ang isa. Halimbawa ay mamimili ka sa pagitan ng pag-aaral o panonood ng TV.
alin ang iyong pipiliin? Alin ang mas mahalaga para sa iyo? Kapag nagkakaroon ng pagsasakripisyo dahil sa pagpili, nagkakaroon ito ng opportunity cost. Tandaan, ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Case Fair at Oster 2012. So, yan. Ayon kay kay Case Fair at Oster noong 2012. So, minsan naman kapag tayo ay namimili, tinitingnan natin ang naidagdag sa ating binibiling produkto. Ang tawag dito ay incentives. Okay, take note sa incentives at sa best alternative at saka opportunity cost. Yan yung mga tandaan natin. Ano yung ibig sabihin nila. So, halimbawa nito ay ang pagbili ng isang cellphone. Maaari kang mag-isip o maghanap ng mayroong karagdagang makukuha katulad ng libreng accessories o dagdag na memory para mas makatipid. Okay, sa economics, ang pag-iisip na marginal ay nangangahulugan ng pagsusuri ng isang individual ang karagdagang halaga. Maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa gawaing desisyon. Sa mga gumagawa naman ng desisyon ay sinusuri ang pakinabang ng karagdagang unit kung ito ay mas mataas kaysa kasalukuyang halaga nito. Maring ito ay isang hamon. Ngunit ang pag-unawa kung paano sinusuri ang paggawa ng pagpapasya sa marginal na pamamaraan ay mahalaga sa pagiging isang magaling na ekonomista. So yan. Opportunity cost, incentives, matalinong pagdesisyon, trade-off, marginal thinking. So yan yung kailangan nating alamin at kailangan nating tandaan. What is opportunity cost? What is trade-off? Ano yung matalinong pagdesisyon? Marginal thinking at saka incentives. So mayroon siyang relationship bawat isa. Okay. So pwede nating balikan na yung number, yung subukin. Sagutan natin yung subukin. Balik tayo sa subukin. Okay. Yan, yung subukin. So ito ay salitang Griego na pinagmula ng economics na nangahulugang bahay. Ang tamang sagot ay letter E, oikos. Number 2, sangay ng aralin panlipunan na nag-aaral kung paano matutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ang sagot dyan, letter B, economics. So, ang isa sa pinakamahalagang suliranin na pinagtutuunan ng pansin ng economics ay ang anuman inday. The correct answer is letter C, kakapusan. So, ito ay isang proseso ng pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isang bagay. Yan ay trade-off, letter C. At saka dito, sinasabi dito na si Jacob daw sa number 5 ay nagkakaroon ng pagkakataong bumili ng bagong sapatos matagal na niyang pinaghahandaan ang naturang gawain. So inalam na rin niya ang sapatos na may mababang presyo at kumpara sa iba na may libreng medyas pa. So alin daw sa sumusunod na konsepto ang tinutukoy? So ang tinutukoy dyan ay magkakaroon ng incentives. So, correct answer is letter A. Okay. So sana may naka-perfect agad, no? So proceed tayo class dito sa sunod natin na
aralin. Okay, let's move on. Halos na-discuss na natin. Nagkakaroon na tayo ng idea dyan. May idea na tayo. So, dito na tayo naman ngayon ay kailangan nating tuklasin. So, punan ang patlang upang mabuo ang talata tungkol sa paksa. Gamitin ang salitang nasa ibaba upang mabuo ang talata. Diba? So, ang patlang ay bilangin nga natin kung ilang kung ilang patlang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, number 1 to 10 sa yung sagutang papel, no? So, ang patlang ay isang sangay ng patlang na nag-aaral kung paano matutugunan ang tila walang katapusang matutugunan ang tila blank, pangangailangan at blank ng tao gamit ang blank. Ito ay nagmula sa salitang blank na oikonomiya. Ang oikos ay nangahulugang blank at ang nomos ay blank. Ang ekonomiya ay blank ay maaaring pagkakatulad. Mankiw 1997, ang lokal at pambansang ekonomiya ay gumawa rin ng mga blank. So bigyan ko kayo ng mga ilang minuto para sagutin yan. Okay, tuloy tayo sa pag-aaral natin, no? So dito sa tuklasin natin, ang blank yan ay economics, no? Ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano matutugunan ang tila walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. At ito ay nagmula sa salitang blank, Griego na oikonomiya. Ang oikos ay nangangahulugang bahay at ang nomos ay pamamahala. So ang ekonomiya at sambahayan ay maaaring maraming pagkakatulad. Ayon yan kay Mankiw noong 1997. So ang lokal at pambansang ekonomiya ay gumagawa rin ng mga desisyon. Okay. Yung 10 na yan, ang sagot, yun na yung sinabi ko. Ang number dahil 10 yan, ang number 1 ay ekonomiya, ang number 2 agham panlipunan, number 3 ay walang hanggang, number 4 kagustuhan, number 5 limitadong pinagkukunang yaman, number 6 Griego, number 7 bahay, number 8 pamamahala, number 9 sambahayan, at yung number 10 ay desisyon. Dahil 10 yan siya, yun yung 10 na possible answer dyan. Okay, so ito lang pala yung mga pagpapilian, no? Pagpapilian yan yung Griego, kagustuhan, bahay, agham panlipunan, limitadong pinagkukunang yaman, walang hanggan, sambahayan, economics, desisyon, pamahalaan. Pero kung kayo kanina doon tawag nito kinig kayo, so posibleng nakuha nyo rin yung tamang sagot.
So let's move on to suriin. Suriin ulit natin yung pag-aaral natin dito. So ang pagkakaroon ng ideya tungkol sa bawat salita ay mahalaga upang matukoy kung ano talaga ang economics. So ang kagustuhan at pangangailangan ay isang dahilan ng tao upang magsumikap at magtrabaho. Ang mga gawain na ito ay tinatawag na economic activity. Okay, tandaan nyo yan. What is economic activity? So, ang lungsod ng Marikina ay mayroong 450,741 na katao. Ayon yan sa datos ng INIS noong 2015. Napakarami, di ba? Isa sa mga batayan ng pagdesisyon ng pamahalaang panglungsod ay ang limitadong pinagkukunang yaman at dami ng pangailangan ng kanyang mamamayan. Sinisikap nitong mas marami ang mabibigyan ng solusyon sa mga kinakaharap na suliraning pang-ekonomiya tulad ng pagkain, tirahan, damit at iba pa. Sa pagtukoy ng mga suliranin, nabibigyang focus ang maaaring solusyon na kayang gawain ng ating mga namumuno. Okay, proceed tayo dito class sa pagyamanin. So kung ikaw ang ating butihing mayor na si Honorable Marcelino Marcy Teodoro, ito ay isang mahirap na desisyon. Alin sa mga sunod-sunod na alituntunin ng iyong ipagpatupad sa panahon ng pandemya? Gamit din ang rubrics sa gawain bumuo ng isang sanaysay sa isang bond paper na nagpapakita ng pagdesisyon ukol sa pandemya. Pamagat. Sa panahon ng pandemya, isang mahirap na desisyon, trabaho o pagkain ng tao. So yung rubrics niya sa pagsulat ng sanaysay, ang kaakmaan ng mensahe 30 points, pagkamalikhain 20 points, kabuang puntos 50 points, so the total of 100 points. So gawin niyo yung activity at ipasa sa akin. Kung hindi kita estudyante, pwede mong i-ano yan, tawag nito, pwede mong i-comment dyan sa baba ano yung posible mong gawin kung ikaw si Mayor Marcelino Teodoro. Dahil sa mga estudyante ko, so pasa nyo sa akin. Watchers, mga followers, mag-comment kayo dyan sa baba. So ito yung mga karagdagang pag-aaral natin sa economics, no? Ang galing talaga ng author nito, ang galing ng reference nila, di ba? So mayroon tayong ang economics ay nagmula sa salitang Grego na ekonomiya, na ang ibig sabihin ay bahay ng sambahayan. Ang ibig sabihin ay pamamahala ng sambahayan. So yun pala yung pamamahala ng sambahayan, that is economics. So isa sa mga suliraning binibigyang pansin ng economics ay ang kakapusan. Okay, very good. Talagang papasok talaga sa isipan natin yung kasi maganda yung pagkagawa niya, no? So yan, number 3, ang suliraning kakapusan ay dulot ng pagkakaroon ng tao ng walang hanggang pangailangan laban sa mga limitadong likas na yaman. So maliwanag talaga. Maliwanag yung pagkakasabi dito ng ating author. So ang matalinong pagdesisyon ay ginagamit sa pagsasagawa at pag-aanalisa kung kailan gagamitin ang mga sumusunod: opportunity cost, trade-off, marginal thinking, incentives. Okay. Isagawa. So mayroon din kayong mga gawain dito. So isagawa daw, mga gawain. So sa isang buong papel, bumuo ng isang malikhaing talata na may pamagat na kahulugan ng economics bilang isang mag-aaral. So gamitin ang rubrics para sa gawain. So diyan, tingnan nyo yung rubrics.
Okay, mayroon siyang desisyon, buod ng aralin, napakahusay. 4, mahusay. 3, katamtaman. 2 puntos yan. Nangailangan ng pagpapabuti 1 puntos. Maliwanag at kumpleto ang pagtalakay. Malinaw ngunit kulang sa detalye. Hindi gaanong maliwanag at kulang sa detalye. Hindi maliwanag at kulang sa detalye. So yan yung mga puntos, yung mga ano niya. Okay, so next, so tayahin naman. Meron naman tayong mga sasagutan dito, no? Sa tayahin, suriin ang mga sumusunod na sitwasyon at ibigay ang tamang kasagutan. Number 1, si Marikit ay naatasang mamili ng mga kagamitan sa pag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Nakita niya ang isang mamahaling bag na ayon sa kanyang panlasa. Alam niya na ang pagbili nito ay maaaring magkulang ang mga binabalak bilhin kagamitan. Kaya minabuti niyang hindi nabilhin ang naturang bag. Okay, very good. Aling konsepto ang tumutukoy dito? A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Okay. Mahaba-haba to. So dahil tayahin to, ibigay na lang natin yung tamang sagot pag ano. So sa number 1, ano yung possible answer dyan? So the possible answer is letter D, trade-off, no? Kasi nagsasakripisyo yung isang bagay kapalit ng isang bagay, ayon sa discussion natin kanina. So dito naman sa number 2, namimili ng sapatos si Mark sa isang shop sa Marikina. Nang makita niya ang isang sapatos ay may nakalagay na buy one take one. So naisip niya na ito ang kanyang bibilhin. Bukod sa mura at matibay, 2 pa ang sapatos na kanyang mabibili. Ang konseptong ito ay nasa sitwasyon. Anong konsepto ang nasa sitwasyon? A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Kaya yan, buy one take one. So the correct answer dyan is incentives, no? Nagkaroon siya ng incentives na mayroong libreng isa. So naging 2 na yung sapatos niya dahil may libreng isa. Nang magkaroon ng pandemya, napilitan ang ating bansa na gumawa ng face shield gamit ang mga recycled plastic container para maproteksyonan at makatipid na rin sa mga PPE. Anong konsepto ang tumutukoy sa gawaing ito? Letter A, opportunity cost. B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Parang napakamot ako dun sa ano na yan, sa face shield na yan, kung gaano siya katotoo. Parang wala namang naprotektahan doon. Bukas naman yung baba natin, no? So sa number 3, yung tamang sagot daw ay letter D, marginal thinking. Okay, marginal thinking di ay, no?
So, number 4, ang pagkakaroon ng sale sa mga mall ay nakakaengganyo sa mga mamimili dahil mas maraming makukuhang produkto ang mamimili. Anong konsepto ng economics ang tinutukoy dito? Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Nag-sale daw sa mall. Ano yung posibleng sagot ninyo dyan? Kapag nag-sale, yun ay kakaroon ng incentives kasi kaka-discount. Okay, balik ulit tayo sa Marikina. Isang pamilyan sa Marikina ay dumarami ang mga sapatos na mula sa ibang bansa. At mura ang presyo ng mga ito. Nayari na. No? Mura na daw ang presyo ng mga ito. Mas maraming sapatos sa Marikina pero may mas marami pang sapatos na dumating galing sa ibang bansa. Mas mura. No? Subalit ang mga sapatos na gawa sa Marikina ay competitive. Ang price ang may katumbas na kalidad. So kung ikaw ay bibili ng sapatos at namimili sa gawang Marikina o sa gawa ng ibang bansa, anong konseptong economics ang ginagamit mo? A, opportunity cost. B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Ano yung posibleng sagot? So, ang posibleng sagot dyan, class, ay letter A, opportunity cost. So, sa Roman numeral number 2, pagtapat-tapatin. Sulat ang litra ng salita sa patlang ng hanay A ang may kaugnayan sa hanay B. Hanay E na may kaugnayan sa hanay B. Okay, ito. So, number 1, letter A, trade-off, no? Number 2, marginal thinking. Number 3, incentives. Number 4, matalinong pagdesisyon. Number 5, opportunity cost. So, ang tatapat yung kaugnay doon sa ugnayan sa hanay B. So, saan mo itatapat yung pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay? Saan natin itatapat yan? No. So, sinabi na natin kanina na ang pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay ay doon sa trade-off. So, number 1 is letter A. Yung letter B naman, best alternative. Saan natin ilalagay yung best alternative na yan? Okay, very good. Doon natin ilagay sa number 5. That is opportunity cost. Yung letter C naman, may karagdagang nakukuha sa produkto. Saan natin lalagay yun? Mayroon kang karagdagang nakukuha sa produkto. No? So, doon natin lagay sa number 3, incentives. Yun na yung kanina, yung buy one take one. So, may karagdagang nakuha ka doon sa produkto na binili mo. Okay. So, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Saan mo ilalagay? So, okay, nandyan sa number 2, marginal thinking. Kaya nag-iisip, nandyan na yung keyword na thinking. Pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Yung letter A, isang individual na rasyonal magdesisyon. Isang individual na rasyonal magdesisyon. So, yan ay wala nang iba. Matalinong pagdidesisyon.
So pag rasyonal ka, ikaw ay matalino. Okay? So mayroon tayo ditong kayay. Mayroon tayong karagdagang gawain. Oh. Karagdagang gawain. So bumuo ng isang poster na nagpakita pagtulong ng isang mamamayan sa pag-unlad ng bansa gamit ang mga konsepto ng economics. Maaaring gumamit ng isang uslo paper at mga pangkulay, poster, color, crayola at iba pa. Number 2, panoorin ang video sa Knowledge Channel na may pamagat na Economics, Kahalagahan ng Economics, Grade 9, Araling Panlipunan, o di kaya puntahan ang link sa https://www.youtube.com/watch. Yan yung link na sinasabi dyan. So kung walang internet, maaaring magbigay ng mga gawain at kung ano ang desisyon na maaaring gamitin disiplina ng economics. Ipaliwanag ang nasabing desisyon. Halimbawa, gawain, pamamalingki, desisyon, paggamit ng incentives para sa pamimili ng mga produktong bibilhin. So gaya niyan, mayroon siyang gawain, mayroon siyang desisyon. Isulat niyo yung mga gawain, isulat niyo rin yung mga desisyon na gawa ninyo o naisip ninyo para sa isang gawain na yan. Sagutin ang pamprosesong tanong. So, ano-ano ang mga konsepto na tinatalakay sa video? Ano ang dahilan ng kakapusan? Bilang isang mag-aaral, anong maaaring solusyon para sa problemang kakapusan? Ipaliwanag. Okay? So, thank you for watching, guys. I-check natin yung mga ginagawa ninyo. Thank you sa mga nanood. Okay, comment down below. Comment nyo lang ano yung mga ginagawa ninyo dyan sa activity ninyo. I-post ninyo para makita natin. Please share my video. Don't forget to like, comment, then i-share nyo rin. So maraming salamat po. God bless us all. Thank you.